Kain na. Asim no. O hindi dahil panis yan ha. Buwan napit. Tama ba? Nasa presinto ang atsi mo ngayon. Nakiusap si Caroline na sabihin na ni Charles Stone kung anong kinalaman niya sa pagkamatay ni Edward, na nanindigan naman ang aya niya na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Edward, na naniniwala din siyang wala ding kinalaman si Bettina, na agad namang pinaniwalaan ni Caroline si Charles Stone dahil alam niyang hindi magsisinungaling ang aya niya sa kanya. Madaling araw na nang makauwi si Bingo mula Pampanga dahil sa paghahanap niya kay Charleston, na pagdating niya sa bahay nila ay nakita niya ang mga paninda niya na sakto namang lumabas si Lola Nene dahil hindi pa siya nakatulog sa kahihintay kay Bingo. Inaayos ng binata ang mga items niya na sinita siya ng mamang niya at sinabing siya na lang ang mag-ayos, na kailangan na niyang magpahinga, pero giniit ni Bingo na si Lola Nene ang kailangang magpahinga, na agad namang tinanong ng matanda kung saan siya galing at pinaliwanag ni Bingo na may inaasikaso siyang importanteng bagay. Sabay sinabi niya na kailangan na niyang maligo dahil gusto niyang maaga siya sa pagbukas ng bodega na pinagkukunan nila ng mga mystery box ni Snoop, dahil paunahan doon na agad namang umangal ang matanda na kararating pa lang niya ay kailangan na naman niyang magtrabaho, na sinabihan niya ang binata na kailangan muna niyang matulog, pero giniit ni Bingo nagising pa ang mga mata niya kaya wala nang nagawa pa si Lola Nene at natulog na din ito. Hinintay naman nila Charleston at Caroline sila Wilson na kahit madaling araw na agad kinumusta ng binata ang kapatid niya nang dumating sila. Sinabihan naman ni Wilson si Cindy na dalhin na niya si Bettina sa kwarto niya dahil kailangan niyang magpahinga, na sakto namang nakita sila na Irene, kaya sinabihan ni Wilson ang mga anak niya na kailangan niya silang makausap dahil sa mga nangyayari. Pinaliwanag ni Wilson na alam niyang masyado nang mabigat ang hinaharap nila, na gusto niyang iparating sa kanila na inosente si Bettina at hindi siya ang pumatay kay Edward. Sabay sinabi pa na Irene na patay na nga si Edward ay nag-iwan pa ng problema. Pinagsabihan sila ng papa nila na hindi magiging rason ang mga pangyayari, na hihinto ang mga buhay nila, na agad niyang sinabi kay Charleston na kailangan niya itong makausap tungkol sa GL Bank. Sabay pinagsabihan din niya sa Irene na tigil-tigilan na niya ang kakainom niya, na maging si Caroline ay sinabihan niyang kailangan na niyang bumalik kay Aling Cathy, na umalma pa ang dalaga dahil alam niyang may problemang kinakaharap ang pamilya nila, pero pinasigurado ng papa nila na sila na ang bahalang umayos sa problema nila, na wala silang dapat ipag-alala. Kinaumagahan naman habang kumakain sila Gina at Carlo, na giniit ni Gina na hindi na maiko-consider si Bettina na magiging chairman ng GLC dahil sa iskandal niya, na sinita naman siya ni Carlo na sa likod ng sitwasyon ng pamilya nila ay posisyon pa rin ang hinahabol ng mama niya. Giniit naman ni Gina na sa kanya lang naman niya sinasabi na out na si Bettina sa mga pagpipilian, at maging si Charleston ay sa kanila na nakatira, na mas magiging malapit na siya sa kanilang mag-ina, na mas madali niyang i-convince, at si Irene naman ay hopeless na siya ang mapili, at mas lalong hindi niya hahayaan na si Caroline ang magiging bagong chairman ng GLC. Habang pababa ng compound si Bingo ay tinext niya si Caroline kung nasa resto siya, dahil idadaan niya yung pinadala ni Lola Nene, na sakto namang tulog na tulog si Berna sa may daanan, na hindi magising na Aling Jackie na tulog kaya hindi siya makadaan. Sinubukang gisingin ni Bingo pero hindi siya magising, kaya kinalampag niya yung palayok gamit ang sandok na hawak-hawak niya, na biniro pa niyang maichichismis siya sa kanya dahil may gwapo sa baba ng compound nila. Habang binabatingting ni Bingo yung kawali ay naalala niya noong nasa tapat siya ng Under the Balete Bar na tumutunog yung kampana ng simbahan, at naalala niyang andoon mismo sa Bettina sa araw na namatay si Edward. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode
ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.